Okay? So, proceed naman po tayo sa dividing rational expression. So, paano po ba siya i-divide? So, ganito lang yan, guys. Tulad ng ginawa natin sa multiplication, we should able to factor out first. Kung para makita po natin kung meron po silang mga like terms, then we can consider as pwede natin silang mai-cancel out, di ba po? So, ito po yung gagawin natin. Factor out po natin to. What are the factors of 8? Ano din mga factors ng 8? Ang pag pinag-add down po natin ay equals to positive 6. Ano ba yung mga factors ng 8? Let's say we have 8 is equals to 8 times 1. Siyempre, factors niya yan, 8 and 1. We have 4 times 2. Kukuha po. We have also negative 8 times negative 1. We have also negative 4 times negative 2. Kasi pag nagmo-multiply po tayo ng both negative, magiging positive po. So, sagot pa nila ay 8 po, no? So, hinahanap po natin na yung mga factors nila, which is 8, 1, 4, 2, negative 8, and negative 1, negative 4, and negative 2, ay dapat po, pag pinag-add po natin, ay equal po sa positive 6. So, hanapin po natin. I-plus po natin. 8 plus 1, magiging pong 9. 4 plus 2, magiging pong 6. Negative 8 plus 1, magiging pong negative 9. And negative 4 plus negative 2, magiging pong negative 6. Kukuha po. So, saan po ba dyan yung positive 6? So, eto po, ano? So, yung factors po natin, meron na po tayong 4 and 2. So, pwede na po natin silang ilagay na we have 4 and 2. Kukuha po. Susunod po naman ang gagawin natin, yung ating first term naman, which is kung may leading coefficient, wala naman. Since wala, what are the factors of x squared? Tulad po ng sinabi ko kanina, ang factors po ng x squared is equals to x times x. Kukuha po. Kasi meron silang constant numerator na 1. Kapag i-multiply, i-add po natin ito. Kapag i-multiply po natin, x raised to 1, x raised to 1. Pag pinag-multiply po natin yan, x squared. That's why x po. Kaya inaalis na lang yan na 1 kasi common na po yan. Kukuha po. So, therefore, we have 2x. Lagay natin yung x, lagay natin yung x. Nakita po ba natin yung 4 and 2 natin dito? Positive po ba or negative? So, they are positive, yes. So, lagay po natin, we have positive and positive. Yan na po yung factor ng ating numerator sa ating unang binigay na equation. So, kakopy lang po natin ang x minus 2 since wala na po dyan na iba na pwedeng ma-factor out. Copy the division operation, then perfect square po, oh. Perfect square. So, ang magiging resulta po, copy po yung first term and the last term. Dalawa po yan since naka-squared po tayo. So, copy po yung first term and the last term. So, kapag mayroon negative yan, perfect square, yung isa po, automatically positive, yung isa negative. Nasa rules po yan ng perfect square. So, kung hindi nyo po alam, so, search nyo po, no? So, lagayan na natin ng parenthesis. Kasi pag pinag-multiply natin tong dalawa, ito lang po yung magiging sagot. Nakukuha po. So, ngayon naman, sunod naman po natin ito. What are the factors of negative 6? Naman yung hahanapin natin. Negative 6. Ano ba yung mga factors ng negative 6? So, we have negative 2 times 3. We have positive 2 times negative 3. Meron pa ba? We have 6 times negative 1. We have negative 6 times 1. Yan. Lahat po sila negative 6 times 1, negative. Lahat po sila negative, ano? Pero hinahanap po natin na magiging katumbas po ay positive 1. Kasi x na lang yung na dito. Di ba po may constant tayong isang, ano dyan, isang number. Kapag x lang yung nandyan, automatic meron po siyang katabing 1. So, hanapin po natin na pag pinag-add po natin ay magiging equals to 1 po, ano? So, negative 2 plus 3. Magiging sagot ilan? I-plus natin. 3 minus 2, we have 1. Na natin, ano? How about yung iba? Try natin. Okay, 2 minus 3. 2 plus negative 3 or 2 minus 3 is equals to, pag i-add natin yan, negative 1. Kukuha po. Dito naman, we have x times negative 1. Pag pinag-plus po natin sila, ang sagot po ay x minus 1, kaya magiging 5. Then dito naman po sa kabila, negative 6 plus 1, mababawasan ng isang positive yung negative, magiging po siyang negative 5 kapag pinag-add po natin. So, pag nalilito pa po tungkol dyan, mayroon po tayong tinatawag na rules of operation. So, pasukin nyo po ka-search yung integers. Nandun po yan makikita. Nakukuha po? So, ano po yung nakuha natin? Sagot po ay number 1 dahil po dito, meron tayong 1, positive 1. Ayan po. So, we have negative 2 and positive 3. So, ilalagay na po natin yung negative 2 and positive 3. Sunod naman hahanapin natin yung
first term po niya. Since 1 na naman yung leading coefficient natin, factors of x, alam naman po natin ang factors of x ay x times x. That's why positive yung 3 yan. Bracket na po natin. Since we are now in dividing, meron na pong magkakaparehong term. Yes, pero pag nasa dividing po tayo, hindi po tayo naghahanap ng numerator to denominator po pag nagdi-divide. Ang ginagawa po natin ay numerator to numerator, denominator for denominator pag may mga same term. So, ang ano yung magkaparehong term sa ating numerator? We have positive 4. And dito sa kabila, we have positive 4. Sa baba naman, we have negative 2. And another negative 2. Kinancel out na po natin para po hindi na po tayong mahirapan pang mag-justify o mag-multiply pa po niyan. Nakukuha po. So, ang gagawin po natin, i-divide na po natin. In terms of dividing, di ba po, pag nagdi-divide po tayo, ganito po yung division natin. From numerator to denominator, multiply to denominator, magiging pong numerator. Pero kung nahihirapan po, pwede nyo naman pong i-reciprocal para maging pong multiplication. Pero since this is division, ipapakita ko yung tamang method. So, multiply po natin, x plus 2, 2. Ito po yung i-multiply na lang natin na dalawa. So, that is magiging nating numerator. So, ito na yung numerator natin. I-copy lang po natin yung x plus 2 and x plus 3. Kuha po. Then, yung susunod naman po niyan, we have negative. Ito naman, yung i-multiply natin. Since wala naman dito, magiging 1 lang to times x minus 4. So, x minus 4 pa rin. Kasi, pag nag-multiply tayo dito, nagiging denominator po, di ba? Bababa po tayo. Kuha. Kaya, magiging x minus 4. So, kahit ay multiply pa rin po natin ang x times x, magiging po siyang x squared. Nakukuha po. Sige, patingnan natin. Pakita natin kung paano. Magiging pong x squared. And also, magiging x3. Magiging po siyang 5x, no? Pag pinag-multiply po natin, plus 6. So, x minus 4. So, kahit naalin po dito sa dalawa, pwede na po natin silang may-consider as a correct answer. Pero kahit ito lang yung nakuha mo, goods na po yon. Pero pag pinag-justify mo pa, pinag-combine mo pa, wala din problema. Ganun pa rin po. Kasi wala rin po tayong pagbabago dyan. Wala na tayong makikita dyan ng mga same terms po na maka-cancel out. Nakukuha po. Ganun lang po sa dividing of rational expression. So, I hope you learned well.